Okay, nagsampa ng kaso ang parang property administrator o tagaingan ng KOJC na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matagal na to, medyo siguro na ban o isang taon na siguro kung di ako nagkakamali. Yung tanda nyo ni raid ng PNP CIDG saka sa Special Action Force yung compound ni Pastor Kibuloy, yung sinasabi lang tinatawag na iba na cult leader daw. Dahil isipin mo naman, sabihin pa naman siya ang appointed son of God, siya daw yung may-ari ng sanlibutan, o kaya siya daw yung may-ari ng kaluluwa natin lahat. No? So, talagang kalat na kalat tong gantong mga klase ng sekta. No? O makaklasify mo na kulto. Kasi isipin mo na sa matinubang katinoan yan, ikaw ay nangaagaw sa pwesto ng Panginoong Diyos, Panginoong Jesucristo, di ba? So, red flag po yan, mga ganyan. At maraming nagsulputang allegedly mga reklamo ng pamamaltrato sa mga membro nito sa pilitang inutusang mamalimos ang mga membro nito. Saka, eto nga, yung kaya siya nakulong, kaya siya inaresto dahil sa pang-aabuso sa isang minor de edad. So nakakalungkot po ito, medyo maselan, pero talagang yan po yung tinatakbo ng kaso. Ang sinampa ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, siya ay italaga na administrator dahil nakulong nga itong si Kibuloy. Malicious mischief dahil sinira daw nito yung gate, sinira daw ng PNP, mga arresting officer yung gate. Saka yung mga sahig. Diba, tandaan nyo kasi baka daw nasa ilalim ng lupa si Kibuloy yung mga panahon na yun. So, dinismiss ito ng KOJC. Ang kinasun dito si General Marvil, no, ng PNP. Saka si attorney rito si Benhur Abalos. Sayang nga, binoto ko to, hindi to nanalo, sayang, na senador. Pero marami pa pagkakataon, pwede pa siya maitalaga sa ibang pwesto ng ahensya ng gobyerno. Maganda naman track record nitong taong to. At pwede ko pa rin iboto kahit kumandidato ulit itong senador sa mga susunod na panahon. Kasi sayang, abogado rin daw sa magandang track record. At antay pang ikinasa kanya ni, sa kanila ni General Torre, no? Si General Torre, kaya nasoon din yan sinabihan pa nga ng abogado ni Pastor Kibuloy na si Torion, tong si General Torre, sa iba pa, na hindi raw nila good luck daw sa pensyon ng mga to, sa dami raw kasong haharapin. Pero hindi na tinag dito ang PNP, saka si General Torre, saka si dating DILG, sekretary ng mga panahon na yun, si Atty. Benhur Abalos. So, eto, sabi nila, magaling daw tong si fiscal daw dati, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero malicious mischief ay ikakasam sa arresting officer na may dalang warrant of arrest. Kahit sa batas kasi natin, pag may warrant of arrest, ang isang otoridad, NBI ba niya, no, police, at ay sumuko yung akusado at pinaghihinalan nandun ng may tip sa kanila o intel, informasyon nandun ng akusado, pwede lang sirain yung pintuan, bintana kapag kinulong sila mga membro ng, o mga kasama ng mga akusado na ayaw may pagtulungan. Pwede yun, hindi lang dapat bayaran yan. Kasi, ano yun kumbaga, state agent sila, di ba? So, legal yung pagpasok nila kahit sirain nila yung gate or pintuan na makakaharang sa kanila. So, hindi mo pwedeng kasuhan ng malicious mischief yan. Kahit probable cause, hindi papasok yun ngayon, mataas ng ng DOJ, no, certainty of conviction, yung matibay na ebidensya bago isampa yung kaso. Talagang mabigat yung patunay na meron talagang basihan ng pagkakaso para hindi matambak. O iba kasi ginagawa yung pangharas na yung kaso. So ayan, talo na naman tong grupo ni Rodrigo Duterte sa ni Kibuloy. Ito nga si Kibuloy, no, tumakbo pang senador nitong nakaraan. Diyos ko po. Ewan ko kung sinong bumoto dyan, karapatan nyo nga yan, pero hindi ba kayo na naririmarim dyan sa taong yan na appointed son of God, siya daw yung may-ari na sanlibutan. Nasa matino pa ba yan? Kung susuriin nyo, no?
binoto nyo pa, na kung sino man ang bumoto dyan, karapatan niya. Pero talagang grabe, no, itong sila Kibuloy. Saka meron pang ikinasa sila Torion dito kila dating DILG Attorney Benhur Abalos, na marami pang ibang kaso talagang mahalata mong harassment lang eh. Although karapatan lang magkaso, pero mahalata mo talagang harassment lang talaga, sa totoo lang. Offended of religious feelings yung kinaso rin nila dyan. Alam ko rin yan, mababasura din yan, sa totoo lang. Kasi walang kabasi-basihan ng mga ganyang kaso. Talagang lang yan ang haras. So ayan, makikita natin, no, talagang gigil gumanti itong mga grupo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung si dating Pangulong Rodrigo Duterte, yun, naharap yung kaso niya sa ICC. Kaya kung doon na siya abutin ng kamatayan sa tagal na. So ito, makikita natin, marami talagang dapat na kailangan ng gobyerno na mga matatapat na tao na hindi natatakot sa kaso na ipatupad ang batas. So kaya tinatugis ni Pangulong Bongbong Marcos, sinayaan ng polis na gawin ang kanilang mandate itong si dating DILG Attorney Benhur Abalos, saka PNP CIDG General yung polis na si General Torre, itong si Pastor Kibuloy, nagtatago ito sa compound dahil may kaso itong di kaugnayan sa child rape. So ayun yung pinagsimulan ng kaso niya, no? So ito, matagumpay naman na sumuko itong si Kibuloy kasi alam niyang wala siya tatakbon yung mga panahon na yun, kaya sumuko siya. So hanggang dito lang po muna yung vlog, at congrats kila Attorney Benhur Abalos. Sana bigyan ko pa ng posisyon ng PBBM administration, saka pag kumandidato ka senador, boboto kita. Fit ka dyan sa posisyon na yan, at sana huwag ka magbago, sir. Saka si General Torre, General Marbil ng PNP, congrats po sa inyo dahil pinatupad nyo at hindi kayo natakot sa panghaharas o magiging possible harassment na kaso na kakaharapin nyo. At congrats sa ngayon, nakapasura yan. So alam ko mababasura kahit mag-MR pa yung grupong yan. Talaga walang kabasi-basihan po talaga. Legal yung pag-aresto kasi may warrant of arrest na po. Yung mga panahon na yan. At eto nga, nakulong na nga si Kibuloy sa ngayon. Sa lukuyang nasa bilangguan. Hanggang dito lang po muna yung vlog. Maraming salamat po ulit.